so good. Psalm chapter 44 verse 8 says, "In God we have boasted continually, and we will give thanks to your name forever." Let us continually boast to our God, for He is great, and let us praise Him with all our heart, for He deserves every praise. Let's worship. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. We sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise is to our God. We sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise, we sing every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise is to our God. We sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Make it louder, we say every praise, every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, yes He is. God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship, one accord. Oh, every praise, every praise, every praise is to our God. Lift up your hand. We say every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah. We sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise, is to our God. For the last time we sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. We say every praise, is to our God. Hey. Yes, Jesus, hallelujah. We sing my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting
Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, langing laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Sa'yo lamang, Panginoon, Panginoon, Ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Ikaw ang kailangan, Panginoon. Ikaw ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang pagpupuri. Ang puso
Jesus, salamat ako'y nilinis mo. Jesus, salamat, buhay ko'y niligtas mula sa kadiliman patungo sa liwanag mo. Salamat, Panginoon. I was so rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Hold my shame, free my soul. For the first time I had all. Sing thank you, Jesus, for the blood applied. We say thank you, Jesus, you has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Oh, see you took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, and then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed
Napakabuti po ng Panginoon because He paid the price for our salvation. Tayo po ay nilinis, pinatawad po niya at pinagsama-sama. Kung wala po si Jesus, wala po tayong spiritual family. And you know what? Every Sunday, for me, it's the highlight of my week. I can't imagine life without brothers and sisters, a church family, spiritual family. Yung may makakamustahan ka, may makausap ka, may kasama ka sa panalangin, may matatawagan ka at masasabihan ng iyong suliranin, may alam mo, may mangungumusta sa'yo, or may magsasabi sa'yo na, I have extra food here and I'd like to share it with you. I have, ang buhay po ng Kristiyano ay talagang masaya, masarap, may mga pagsubok, pero alam niyo po, punong-puno po ng kapayapaan dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Pwede ba natin siyang palakpakan? Deserve our praises. Hindi nagtatapos sa Holy Week yung ating pag-alaala at pagpupuri dahil sa ginawa po niya. Napakabuti ng Panginoon. Amen? And before we go to our prayer passage, would you please tell the person next to you, I'm so happy to see you. All right? And mean it. I'm really happy to see our children, our young people, every couple, every lolo and lola, mga mag-asawa na papasok sa santuario, dala-dala po inyong mga anak, inyong mga apo, o kaibigan, or ikaw man ay solo na pumunta rito. I am so blessed every time po na makita po kayo sa tahanan ng Panginoon. And thank God, meron po tayong pamilya na tulad nito dahil pa rin po sa ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay po natin. At bago po tayo manalangin, I'd like to encourage you, itong reflection natin ngayong umaga before we pray, kung saan ba lumalago ang ating mga ugat. Okay? Saan tayo nagiging rooted? Saan tayo umuunlad? At yun ang maging panalangin din natin ngayong umaga. Nang bawat isa ay umunlad po sa presensya ng Panginoon, umunlad sa salita niya, umunlad sa ating spiritual na pamumuhay. Because number one, I'd like to share with you sa Salmo 52, the wicked boast about their evil ways. Ang masama ay nagmamayabang po sa kanilang kasamaan. Sabi po dito sa Psalm 52 verse 1 to 2, ikaw taong mapagmataas, bakit mo ipinagyayabang ang kasamaan mo? Hindi ba't ang Diyos ay palaging mabuti sa iyo? Sa pagbabalak mo ng masama laban sa iba, kasintalim ng pang-ahit ang iyong dila at lagi kang nagsisinungaling. The wicked boast about their evil ways, and kahit daw naging mabuti ang Panginoon sa kanila, they become proud. Okay? Kaya makita natin ng isang taong hindi yumayabong sa presensya ng Panginoon ay nagiging mayabang daw, yumayabang. Kahit na ang Panginoon ay naging mabuti sa kanila. At they plot harm to others. And they love evil. They love to speak lies and they seek to consume the innocent. Sabi diyan, nagbabalak ka ng masama laban sa iba. Let's continue. Sa verse 3 and 4, minamahal mo ang kasamaan kaysa sa kabutihan at mas nais mong magsinungaling kaysa magsabi ng katotohanan. Noong Wednesday po na nagpray po tayo ng mga prayer items sa Recharge Night via Zoom, isa pong panalangin ko sa ating mga kabataan at even sa ating lahat ay mas ibigin natin ang kabutihan. Lord, yung mga bata, yung mga anak namin, mga apo, ay mahalin nila ang mabuti at ang kasamaan at kasinungalingan ay layuan nila as they grow up. Ang ganda po ng salita ng Panginoon. It guides us, it leads us on what to pray for other people and even for ourselves. At dito, it's good to reflect na ano bang mas minamahal natin? Mas mahal po ba natin ang kabutihan kaysa sa kasamaan? Mas pinopromote ba natin ang kabutihan kaysa samaan? Anong sinusuportahan po natin? Diba? Ang ating finances at ang ating oras, saan natin na ilalagay? Nasusuportahan po ba natin ang paggawa ng kasamaan, ng pagpapalaganap ng bisyo, pagpapalaganap ng fake news? At sabi niya, taong sinungaling ang gusto mo'y makapanakit ng iba sa pamamagitan ng iyong pananalita. And let us watch our words. Okay? The Lord is good to us. How's our lips? Kamusta po ang ating pananalita sa harapan ng nakararami at kahit walang nakakarinig? Kamusta po ang ating pananalita? Let us reflect. Meron ba tayong masamang plano? Meron ba tayong gustong sabing masakit? Kailangan natin kontrolin. At this week sa aming pag-uusap ni Brother Chris, may isang sitwasyon na pwedeng gusto mong magsalita ng hindi maganda at sinabi niya sa akin yung gusto niyang sabihin. At sabi ko sa kanya, baka gusto mong sabihin yan because you hate hypocrisy. But
be gentle. Sabi ko ganun. We can teach others to do right pa rin in a gentle way. Minsan may gusto tayong sabihin because we hate evil, but we have to be gentle. See, we reflect before we speak. Can I hear amen? We think 1,000, 100 times. Alright? 1,000 na lang kasi mas malaki yun. 1,000 times before we release the words. Ano pa po? Number 2, God will bring down those who trust in their riches and deceit. Tandaan po natin ito. Na, kaya dapat panalangin natin, Lord, lumago ako sa inyo. Hindi ako lumago sa anumang bagay sa mundong ito na maging mayabang po ako dahil ibabagsak ng Panginoon na nagtitiwala sa kasamaan, nagtitiwala sa kayamanan. Anong sabi po sa verse 5? Ngunit dudurugin ka ng Diyos ng tuluyan, dadakpin ka at kakalad ka rin palabas ng bahay. Bubunutin ka mula rito sa mundo ng mga buhay. Verse 6, makikita ito ng mga matuwid at magtataka sila, pagtatawanan kanila at sasabihin, tingnan ninyo ang taong hindi nanalig sa Diyos bilang matibay niyang kanlungan. Sa halip nagtiwala lang sa kanyang masaganang kayamanan at patindi ng patindi ang kanyang kasamaan. Nasulat po ito ni David na mga panahon na naranasan po niya na i-report siya, okay? Dinisclose yung kanyang location para po siya ay maipapatay. At ang pangalan po nun ay si Doeg. Si Doeg, sinuportahan po niya ang gawang kasamaan. At dahil sa ginawa ni Doeg na pagsuporta sa kasamaan, marami po ang inosenteng namatay. Maraming lingkod ng Diyos ang namatay. Maraming mga tao sa isang village ang namatay dahil sa pagre-report ni Doeg sa location ni David, dahil ang sinusuportahan niya ay ang kasamaan ni Saul. Kaya maging mapagbantay po tayo. Ano ang ating pinopromote? Ano po ang ating pinagtitiwalaan? At nagtiwala siya na maaaring siya ay mapromote. Nagtiwala siya na siya ay bigyan ng malaking reward. Pag nagtiwala tayo sa kayamanan at okay lang na suportahan ang kasamaan, ang sabi po dito, bubunutin tayo, tatanggalin, mawawala po tayo. At sabi, tignan daw ang taong hindi nanalig sa Diyos bilang matibay niyang kanlungan. Sa halip, nagtiwala lang sa kanyang masaganang kayamanan. Nagtiwala siya na itataas siya. Nagtiwala siya na baka pwedeng ilagay siya sa mas mataas na katungkulan ni Saul. No, maaring yun po ang nasa isip niya. Pero alam po naman natin na may reward kapag kaganon ang mga pangyayari noon. So, tignan po natin ano ang napopromote natin sa ating buhay. And lastly, those who are rooted in God's presence will flourish. Ang ugat ay nakatanim po sa salita ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Sila po daw, they will flourish. Uunlad. Ibig sabihin, hindi po ito mag-fade. Tinuro ko po ito nung Wednesday. We will flourish and not fade. Flourishing and not fading. Okay? Mag-flourish tayo, uunlad tayo, hindi tayo mag-fade. Okay, kahit na daw hihina ang mga katawan natin, pero yung ating faith, yung ating relasyon sa Panginoon, it will grow stronger and stronger every day because those who wait upon the Lord will renew their strength. Sila daw po ay lilipad na parang agila. Lalakas po sila, makakatakbo sila. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. You will not faint, you will not fade, but you will flourish in the house of God. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Kaya, saan tayo lumalalim? Saan lumalalim ang ating ugat? Sa pagpupromote ng kasamaan o ng kabutihan? Sa verse 8, sabi niya, ngunit ako ay tulad ng punong olibo na yumayabong sa loob ng inyong templo. Umunlad po tayo sa templo ng Panginoon. Umunlad tayo sa kabutihan. Umunlad tayo sa pananampalataya. At sabi niya, nagtitiwala ako sa inyong pag-ibig magpakailanman. Beautiful verse. And I'd like to share with you, it's not, we have verse 9. I'm sorry. Let's continue sa verse 9. Pasasalamatan ko kayo magpakailanman dahil sa mga ginawa ninyo at sa harapan ng mga matatapat sa inyo, ipapahayag ko ang kabutihan ninyo. Ang lumalago po, nandoon ang kanyang pagpupuri, andun ang kanyang pagpapasalamat, kasama ng mga nagtitiwala din po sa Panginoon. So, saan po ang mga ugat natin lumalago? Are we rooted in the Word of God? Are we rooted in the presence of God? What are our excitement in life? Like I told you kanina, I can't imagine life without
church without the Lord, without brothers and sisters, without the Word of God. Because if we love Jesus, we have to love the church and the believers. Can I hear amen? Lumalago po ba tayo? At kung ang ugat natin ay lumalago sa isang kasalanan, bunutin na po natin ngayon. Putulin na natin. Meron po dating mangga dito, dyan sa may water baptistry area natin. Napakadali po niyang naputol kasi kay nailangang putulin dahil tatamaan po ng ating pader. Okay? Napakadali niyang nabuwag kasi mababaw po ang kanyang ugat. Kumusta ang ating ugat sa salita ng Panginoon? Maaring wala pang bagyo ngayon, pero it will manifest. Mari-reveal kung gaano tayo kalalim pagdating po ng panahon. Did we learn something today? So today, I want you to lay your hands to your brother or sister. Let us love one another. Di ba sabi ng Bible, pray for one another? Kay small group mo yan, kamag-anak mo, kaibigan mo yung katabi mo, or hindi man po. I want you to pray, Lord, lumalim po siya sa inyo. Lumalim ang ugat niya. Lumago ang kanyang pananampalataya. Ang pag-ibig, ang kapayapaan sa buhay niya. Lumago siya sa pananampalataya. Sige po, let us pray for one another. Let us love one another. Brothers and sisters, pray for each other. Thank you, O God, sa umagang ito, Panginoon. Answer the prayers of my brothers and sisters. Lord, tulungan niyo kami na laging maalala, maunawaan ang kabutihan niyo sa amin. Hindi ka namin makalimutan, Panginoon. Mabuti ka. And help us to remember that always and not to boast about evil ways. Help us to plan what is good. Help us to love the truth, O God, and obey your word every day. Panginoon, tulungan mo ka na magtiwala hindi sa kayamanan na madaling mawala, kundi ang tiwala namin lagi ay sa inyo. At kung kami ay maghahanap buhay, kung kami, Panginoon, ay gustong makakuha ng promotion at ng blessing, lahat ito ay gawin namin sa tamang paraan. At Lord, ngayong umaga, evaluate our hearts, our lives. Kung meron po, Panginoon, pag-ugat sa isang kasalanan, sa isang kamalian, mali na habit, Lord, help us mabunot agad ang mga ugat na ito. At sa inyo lang kami lumago, lumalim, at mamunga kami, Panginoon, ng marami na magbibigay ng kapurihan sa inyong pangalan. Thank you for my brothers and sisters. I pray that you answer their prayers today. And Lord, refresh us all na kahit ano man ang nangyari this week, nandito po kami, Panginoon, ready to learn from you, ready to worship, and ready, O God, to receive from your word. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. You may be seated, and here's Paul to encourage us to give. Amen. Salamat po, Pastor. And for our tithes and offering, basahin ko po ang Salmo chapter 58 verse 4 and then 6 to 7. Dalawang version po ang babasahin ko. Sa Tagalog, ang Salita ng Diyos version at sa NIV po. So, basahin ko po. Kayo, O Diyos, ang tumutulong sa akin. Kayo, Panginoon, ang aking maaasahan. Kung sang loob akong maghahandog sa inyo, Panginoon, pupurihin ko ang pangalan nyo dahil napakabuti ninyo. Iniligtas nyo ako sa lahat ng kahirapan at nakita kong natalo ang aking mga kaaway. Sa NIV po, sabi ito, Surely, God is my help. The Lord is the one who sustains me. I will sacrifice a free will offering to you. I will praise your name, Lord, for it is good. You have delivered me from all my troubles, and my eyes have looked in triumph on my foes. So sabi dito, surely God is our help. Siya daw po yung tumutulong sa atin. At yung tumutulong po na yon, ang Panginoon, when He is our help, siya daw ay maaasahan. Sa Pilipinas, sinusubukan ng gobyerno na magtayo ng mga helpline. Tama po ba? Sa United States of America, isa lang yung helpline nila. Anong number? 911. Sa atin,
Madami. Quezon City, merong sa bumbero, meron nagtatangka din mag 911. Pero nasubukan nyo na po bang tumawag sa mga helpline? Nung bata ako, usong-uso yung Bantay Bata, 163. Yan. Pinantatakot yun sa nanay. Sige, pag ako nagkaroon ng isusumbong kita sa Bantay Bata. Sasabihin ng nanay mo, sige, magsumbong ka, wala tayong telepono. Pero, diba yun yung mga helpline natin? Pero, nasubukan niyo rin po bang tumawag sa helpline na helpless? Tumawag ka ng pulis, dumating, wala na. Tumawag ka ng bumbero, dumating, sunog na yung 10 bahay. Sunog na, wala nang sunog, diba? Minsan, yung mga helpline ng tao na tinatawagan natin, helpless. And we feel helpless kapag ganun. Diba, lalo na pag emergency, tatawag tayo sa barangay, tatawag tayo ng ambulance, we feel helpless kapag yung helpline na yun hindi maaasahan. Pero meron pong isang helpline na laging maaasahan, and that's our Lord. Sabi niya, the Lord is our help. Diba? And sabi niya, the Lord is the one who sustains me. Ang sarap po nung sinasabi na sustain. Ibig sabihin, consistent po, na nasusustain yung mga needs natin. Diba? Sabi ko nga ngayon, ang mga bata, everyday, anong tanong? Lalo na ngayong summer, pag gumising, Ma, anong ulam? Hindi katulad dati, nung sabi ko nga yung generation ng baby boomers, anong tanong? Ma, may ulam. Ngayon, ang bata, anong tanong? Ma, anong ulam? Ang worst, ano pang tanong niya? Ma, masarap ba yung ulam? Diba? So, sa atin, ganun yung Panginoon sa atin eh. Laging meron. He sustains us. Laging merong pagpapala. Laging merong nakahanda para sa atin. Imposible na tatawag tayo kay Lord at wala. Because He is our help. And sabi niya dito, the Lord is good. Kasi ganun kabuti ang Panginoon sa atin. And what should we do? Sabi niya dito sa pagbabalik niya, because the Lord is His help, because the Lord sustains Him, and because the Lord is good, sabi niya dito, I will sacrifice a free will offering to you. Let us learn to sacrifice a free will offering. Sabi nga dito, free will. Kusang loob daw po siyang maghahandog sa Panginoon. Pero yung kusang loob niya, may kasamang sacrifice. Minsan, naranasan niyo na po bang magregalo na gustong-gusto mo yung regalo na yon? Na minsan sabihin mo, ibibigay ko pa ba to? Hindi na lang, ako na lang gagamit kasi gustong-gusto ko to. Pero dahil sa mahal mo yung pagbibigyan mo, you will sacrifice your want para sa Kanya. Ganun po yung sakripisyo minsan na masarap ibigay sa Panginoon. Na Lord, alam mo, kailangan ko to. Alam mo, Lord, malaki yung pangangailangan ko. Alam mo, Lord, madami akong nakalinyang bayarin. Ngayong summer, madami akong nakalinyang bakasyon. Pero Lord, because you are good, because you are my help, because you sustain me, I will sacrifice an offering to you. So, let's always remember the goodness of the Lord. Let's always remember every time na kailangan natin ng help, nandyan siya. Let's always remember na siya yung nagsusupply ng lahat ng bagay. So, it will be easy for us na kusang loob tayong magbibigay sa Kanya ng free will offering. And ano naman yung kapalit nun? Sabi niya, you have delivered me from all my troubles. When we give to the Lord, when we give a free will offering, He will deliver us from all, hindi some. Diba? Sa lahat po ng ating kahirapan, sabi sa Tagalog, sa lahat ng kahirapan natin, ililigtas tayo ng Panginoon. And anong ipapalit niya sa atin doon? Triumph, victory. The Lord will give us victory on all our troubles. So let's continue to be faithful to Him. Patuloy tayong kusang loob na maghandog sa Panginoon dahil siya ay mabuti sa atin. So that's our word for today, for our tithes and offerings. So we have our designated giving. Our red is for our tithes. That's the 10% of what we have received from the Lord. Let's remain faithful po. And let's be generous sa atin pong offerings. The blue is for our special project sa maintenance ng church. Yan, tatapusin pa natin yung ating water
baptism area, ang ating storage rooms, patuloy na may maintenance. Yan. Kung tayo po ay everyday, sa mga baby boomers, everyday may maintenance tayo, ganun din po ang church natin. Especially ngayong summer. Ayan. And of course, the brown is for our building pledges. The commitment that we have, ipagpatuloy po natin yon. Let's be faithful. Balik pondo po yan sa mga nahiram po natin from the other funds ng ating church. And our white is for benevolence and missions. Magkakaroon po tayo ng Kids Fest, yan, sa May 10. Right? That's the second Saturday of May. At yung gagamitin po natin na pondo, ayan, para po sa Kids Fest ay manggagaling sa ating white envelope. So if you want to bless the kids and the workers na mag-aalaga po ng mga bata, magtuturo po sa mga bata that day, please give generously sa ating white envelope. And let's all stand up and let us pray. Lord, we thank you for your word. Salamat, Panginoon, sa salita mo that have assured us, Panginoon, na ikaw ang tutulong sa amin. Panginoon, ikaw ang magliligtas sa amin sa lahat ng aming kahirapan, Panginoon. At salamat dahil ikaw yung maaasahan namin sa lahat ng panahon. I pray, Lord, that whenever, Lord, we have received something, Lord, maalala namin ang kabutihan mo at kusang loob kaming maghahandog sa inyo with the sacrifice, Lord, and a free will offering to you. Let us remain, Panginoon, tulungan mo kami to remain faithful to you, to remain generous in the ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Dahil, Panginoon, sa iyo, ikaw ang sagot ng aming kahirapan. Ikaw ang sagot, Panginoon, sa mga problema namin. For all our troubles, you will give us triumph and victory. Salamat, Panginoon. And I pray, Father, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang mga endeavors namin, Panginoon. Kung kami ay nag-work, nagbe-business, Panginoon, I pray, pagpalain mo kami upang kami ay maging pagpapala pa. Salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. We may all give to the Lord. Thank you. Praise God for His protection and guidance this week or last week. All right, let's go to our sermon. The title of our sermon series on the book of John, The Voice of the Shepherd. Last week, tinuruan po tayo ni Brother Chris patungkol sa tunay na shepherd po natin. The Lord, our shepherd. He ended with a beautiful passage sa book of Psalm. At can we go to slide number 6? Ayan. I-review ko lang po yung tinuro niya. The Lord our shepherd, tinuruan niya tayo na Jesus knows us personally. His voice is our guide. Many will try to be shepherds. Jesus gives us an abundant life and Jesus lays down His life for us. Yan po ang tunay nating shepherd. At ngayon, ang ating passage, ituloy po natin sa John 10:22 hanggang 30 only. John 10:22 to 30. At that time, the feast of dedication took place at Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. Matapos po usap ulit ni Jesus sa mga religious leaders, sa mga Jews about Him, that He is the gate, that He is the true shepherd, they were divided, and of course, ang gusto ulit nila si Jesus ay saktan. Pero
Nagpatuloy si Jesus dito, sabi niya ganon, dumating na yung Feast of Dedication. At ito po ay sa Jerusalem, winter daw, at naglalakad si Jesus sa temple. Verse 24, so the Jews gathered around him and said to him, how long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one. Let's bow our heads. Let's pray. Father, thank you for the reading of your word. You are our great shepherd, our good and faithful teacher. Lord, open our hearts and minds. Allow us to receive, Lord, your message today that will transform our hearts and our minds, and that we may bring glory to your name. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. The voice of the shepherd. Una nating pag-aralan po, the characteristics of the sheep. Okay. Ano po ba yung, paano natin malalaman na tayo po ay tupa ng Panginoon? Kasi dito sa John 10, sa pagsasalita ni Jesus sa mga religious leaders, sinasabi niya na hindi kayo shepherds, tunay na shepherds, kasi hindi kayo dumaan sa gate. Diba? Sabi niya, I am the gate. Kayo ay umakyat, nag-climb kayo sa wall. Ang sino mang hindi daw dumaan kay Kristo ay hindi totoo. So halimbawa, yung ginagawa natin ay hindi para kay Christ, para kanino? Kung ang lahat ng mga goals natin at purpose sa buhay, not to bring glory to the name of the Lord, we have to evaluate. Sino ang na-exalt? Sino ang itinataas natin sa buhay? At kung ang kaligtasan natin, hindi si Jesus ang way, then we are lost. So ang mensahe ni Jesus sa John 10, kayo ay hindi tunay na mga shepherds at hindi pa kayo tunay na tupa. Hindi na kayo tunay na shepherds, hindi pa kayo tupa. Ang sakit, di ba? Kaya ngayong umaga, pag-aralan natin, sa voice ng ating shepherd, ano yung mga characteristics ng tupa? Paano natin malalaman? Ikaw ay tupa. Ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo. Number 1, they believe that Jesus is the Christ. Ang tunay na tupa, ang karakteristik niya, they believe that Jesus is the Christ. Sumasampalataya siya, naniniwala siya na si Jesus ang Mesaya, na si Jesus ang Kristo, na si Jesus ang tagapagligtas. Balikan po natin yung ating verse, John 10 verse 22. At that time, the Feast of Dedication took place at Jerusalem. It was winter, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. Itong Feast of Dedication po, ang tawag din po ngayon nito na sineselebrate po ng mga taga-Israel ay Hanukkah. Have you heard that? Hanukkah is the cleansing or Feast of Dedication is the celebration of cleansing and rededication of the temple after 3 years of desecration of Antiochus Epiphanes. Okay, andyan yung si Antiochus Epiphanes. Siya po yung nag-persecute sa mga Jews of Judea, Samaria, and sa mga tinatawag na Jewish Maccabees. Si Antiochus, ginawa po niyang prostitution yung house of God. Yan. Kaya nung nakalaya po sila doon, sineselebrate na po nila ito. Ano pa? Si Antiochus, marami po siyang mga ninakaw na ginto, silver,
from the temple treasury. Okay? Ano pa? Si Antiochus ay nag-sacrifice po ng mga pigs daw sa great altar at 80,000 Jews were killed and an equal number were sold as slaves daw nung panahon niya. Kaya isipin nyo na lang po kung bakit sineselebrate po nila yon dahil nakalaya po sila sa ganitong kasamaan. Okay? Now, sabi diyan, balik tayo sa verse 23, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. So, maring siya po ay nagko-contemplate, nagre-reflect, or naghahanap ng best spot na magturo. And so, verse 24, the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." So, naglalakad si Jesus dito, hindi po siya nagtuturo. Ibig sabihin, pumunta yung mga Jews sa kanya at parang ambush interview. Natry ka mo na bang ma-ambush interview or matanong on the spot sa gitna ng maraming tao? Yan. By the way, meron pong kaugalian tayong Pinoy. Minsan ingatan po natin yon. Yung nilalagay natin sa alanganin ng isang tao na hindi po siya makakahindi kasi inambush natin. Sa harapan ng maraming tao, sasabihin natin, "Oh, kunin mo na to. Itong item na ito." Di ba? 5,000 lang to. Kahit hindi mo muna bayaran sa akin, kahit next month na. Inambush natin. What will happen to the person? Di ba? Na-ambush. So, kinuha niya, nagkaroon siya ng responsibilidad na hindi natin alam, may financial responsibility pa pala siya sa kanyang bahay. Okay? Nakuha niyo po, yung mga ambush natin, may mga ambush tayo sa mga ibang tao na minsan dapat kausapin natin silang personal, pero may mga times na na-ambush natin. And we have to evaluate sometimes our actions. Amen po ba? Okay? Wag natin gamitin yon para mag-control po ng isang sitwasyon. Okay? Halimbawa, bigla mong inambush, "Oh, itong taong ito, mabuti siyang tao. Alam mo, bagay kayo, pakasalan mo na." Diba? Parang, anong sasabihin ng tao? Parang, oo ba siya? Or nilagay natin siya sa alanganin. Inambush natin. Okay, dito, inambush si Jesus. Ang sabi niya gano'n, "How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe." This is not a friendly question kay Jesus. Itong ambush question nila, it seems like they are blaming Jesus for their unbelief. Parang bagang, kaya hindi kami naniniwala sa'yo kasi hindi mo naman sinasabi sa amin sinisikreto mo sa amin kung sino kang talaga. Sa mga nakasunod po sa series natin, ilang beses na nagsabi si Jesus, "I am the light of the world. I am the bread of life. I came from above. You came from below. I will give you eternal life." Di ba? Tapos sasabihin nilang, alam niyo sa Tagalog, sabi nila, "Hanggang kailan mo ililihim sa amin kung sino ka talaga?" Hindi inilihim ni Jesus sa kanila kung sino siya. Kaya sabi niya, "I told you, and you do not believe." Have you been in a situation na kuha ka ng pruweba, pero sa totoo lang, nakapag-desisyon ka na talaga. Kaya kahit anong sabihin niya, wala na. Or meron ba tayong nakausap na ganung tao na kahit anong sabihin natin, hindi na talaga kasi nakapag-desisyon na po siya At sabi niya, "I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep." Naghanap po sila ng excuse dito. Ang sabi nila, nililihim mo naman kung sino ka People who doesn't want to believe, they blame others. It seems like they are blaming Jesus. That's why they do not believe Him.
Dahil hindi pa daw niya sinasabi talaga sa kanila kung sino siya. If you are new here, at narinig nyo na po ang good news, I encourage you, believe in the Lord Jesus Christ that He is the Good Shepherd, the Savior, the Messiah. At wag na po na tayong maghanap ng mali sa iba para maging excuse natin na hindi tayo sumampalataya at sumama. Sasabihin nila, bakit yung ugali ng isang kakilala ko na believer, na church leader, na pastor, yung ganito, yung ganoon, yung ganyan. Ginagawa natin minsan na excuse po yun. If you have learned who Jesus is, His power and authority, submit to Him. Do not look for excuses or make excuses. Accept the truth about Jesus. Amen. To those who are in Christ, continue to walk in step with the Holy Spirit. Cooperate with Him. Allow Him to change us every day. And if you are starting to walk, you've started to walk with Jesus in your journey as a believer, know and understand that spiritual growth, they are not all the same. If some are not careful, some are not careful on how they carry their lives as believers, do not base your belief with their attitudes or fruits. Connect with Jesus and walk with the wise, walk with the faithful in Christ. Amen? So these people, it seems like they are looking for excuse. How long? Sabi niya, sinabi ko sa inyo Pero hindi kayo naniwala. Jesus was clear about who He was. Napakaklaro ng sinasabi ni Jesus sa sinasabi niya. Pero talagang stubborn yung heart. Talagang nagdesisyon na sila dahil they have their own ways to impose to the people on how to be saved. Jesus told them who He was and His works. Sabi niya pa, yung works ko, I do in my Father's name. And they bear witness about me. Yun na yung magpapakilala. Sinabi ko na at yung mga actions ko, nagpo-prove na ako ay galing sa Ama. But you do not believe because you are not among my sheep. Tingnan niyo po hindi na kayo shepherds. Hindi kayo true shepherds. Hindi pa kayo sheep. Wow. Diba? So Jesus told them who He was. He was very clear. He is God. He is the Messiah. He opened the eyes of the blind, deaf and mute speak, the demon-possessed, they were set free, the lame walk, the wind and waves, they obey Him. Kung anong konti, namumultiply niya. He works miracles. And, ano pa yung bago po niya harapin ang cross, binuhay pa po niya mula sa patay si Lazarus. Kaya sabi niya, you do not believe because you are not among my sheep. Hindi ko kayo talaga tupa. Hindi na kayo shepherds, hindi pa kayo tupa. Number 2, characteristics of the sheep. They recognize the shepherd's voice. Alam po nila yung boses ng shepherd. Kilala nila kung sino yung kumakausap sa kanila. Na-amaze po ako, sa mga anak po natin. Kahit mga infant po sila. Ang infant, kahit ang 8 months, 9 months, hindi na niya yun maaalala sa buhay niya. Kayo po ba, naalala niyo kung anong ginawa niyo nung 9 months kayo? Wala po, unless ikwento sa atin ng ating mga magulang, di po ba? Pero naa-amaze po ako sa kanila kasi alam nila yung boses ng magulang nila. And I believe, ibinigay po yun ng Panginoon, part ng pagkakalikha sa atin for our protection.
Para ang bata, kapag iyak ng iyak sa isang tao, alam niya, hindi niya yun magulang. Pero kapag tinawag siya ng magulang niya, kalmado po siya. At kahit yung milk, alam po nila, yung milk na nakasanayan nila. Di ba? Hihindian nila yung hindi tunay na milk. It's amazing. Okay? So, ganun din po ang tunay na sheep. They recognize the shepherd's voice. Naalala niyo po, yung ating lesson last week, Resurrection Sunday, nung tinawag ni Jesus si Mary, nung sinabi niya yung pangalang Mary, nakilala ba siya kaagad ni Mary? Yes. Nung narinig niya na yung Mary, parang, Lord! Kaya sabi ni Lord, do not cling to me. Alright? Go to my brothers. Sabihin mo sa kanila itong mensahe ko. So nakilala niya kaagad dahil sa kanyang tinig. Sa gabi, kapag ka madilim, for example, tulad nun, nag-black out, nag-brown out. Kapag may boses po na iba sa bahay nyo, alam po natin, right? Hindi yun boses ng asawa ko. Boses ata yun ng naniningil. Diba? Okay. Nakapasok pa agad. Amen po ba? They recognize the shepherd's voice. Let's go to our next verse. Verse 27. John 10:27. Sabi ni Jesus, you do not believe dahil hindi ko kayo tupa. Dahil sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang ganda po ng video na pinalabas ni Brother Chris last week. Yung hindi tunay na shepherd, alala nyo, hindi sila pinakinggan, yung mga tupa. At alam nyo daw po ba, mga tupa? Ayan. It's there, ayan. Okay, sige, let's watch it again. Ayan po yung hindi tunay na tupa, tumatawag po sa kanila. Wala. Tengang kawali po sila. Walang nakikinig. Tinatawag niya na. Sabi niya, Aldrin, Luigi, Dico, wala. And there's the true shepherd. Tinawag na niya. Sabi niya, Albert, Ronel, hali kayo. James, ano pa? Ryan, tinawag niya. Grace, hali ka na. Kakain na tayo. RG, Cyrene, Roland, Froilan, Alvin, bilisan mo. Laki mo na, Alvin. Okay. At yun po, yung true shepherd, nung siyang tumawag, at alam niyo po ba, nung mga panahon daw po na yun, kasi sabi, my shepherd, my sheep hear my voice, because according to history, kung paanong pinapangalanan daw po natin ngayon, yung mga pets po natin, ang mga shepherds daw po noon, talagang may pangalan ang bawat tupa po nila. Kasi ang shepherd, kapag sila po ay lumayo, tapos meron pong tirahan ang mga tupa, tapos merong nagpapapasok na may-ari ng lupa, alam niya na hindi ka nagnakaw. Ikaw yung shepherd. At pag tinawag mo yung tupa mo, dapat nakinig siya sa'yo. At kapag sumama siya sa'yo, ikaw talaga yung shepherd. So, totoong pinapangalanan daw nila. Kung ngayon, anong pangalan ng mga pet ninyo? Cookie, Trooper, Chewy, di ba? Faith, Hope, Love, di ba? Whitey, Blackie, Brownie. Anong pangalan ni Summer? Smiley, di ba? Snow White. May mga nagpangalan ng Lebron, nagpangalan ng Kobe. Di ba? Pag tinawag natin yung pet natin, lumalapit sila. Noon daw po, kapag may tupa ka, talagang may pangalan sila kasi you know them. And they know you. And they listen to your voice. Parang sa mga pets po natin ngayon.
So, libaw, pumunta po ako sa bahay ninyo, hindi ko alam ang pangalan ng pet ninyo. And they will not even recognize my voice. I will be beaten. Okay? So, sabi niya, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. At ito rin po yung sinabi ni Jesus sa John 10:3-5. Akyat tayo ulit. To him, the gatekeeper opens. Sabi niya, the sheep hear his voice. Ito daw yung tupa sa kanyang pastol. And he calls his own sheep by name. By name. And leads them out. Pinapangalanan daw talaga nila. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Kumusta po? Ayan. Do we know the voice of the shepherd? Do we know the word of God? Kaya pag nako-convict na tayo, alam natin na tayo po ay tinutuwid ng Holy Spirit. At ipinapaalala ng Holy Spirit ang mga natutunan po natin. Di ba? Biglang, natutunan mo sa Proverbs. Natutunan mo yan sa Psalm. Di ba? Natutunan mo sa Judges. Pag wala kang Diyos, kung sino-sino ang nagahari at sinasamba. Natutunan mo yan sa Leviticus, sa Numbers, sa Deuteronomy. Teka, natutunan mo yata ito sa Revelation. You know His voice. Sabi niya, for they know His voice. And verse 5, and a stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. Now, itong mga tagapakinig ni Jesus, hindi sila hindi sila shepherds, hindi rin daw sila sheep, sila ay strangers. Do not be a stranger. Can I hear amen? In the house of God. Sa buhay po natin. Ang stranger, hindi siya nakikinig. Ako, alimbawa, may tinawag akong bata. That child will not listen to me. Hindi ako ang magulang niya. Stranger ako sa kanya. At ako din, pagdating sa stranger, natatakot ako sa stranger kasi hindi ko siya kilala. Bakit ako susunod sa kanya? Kaya paalala po sa atin, kilalanin natin yung pinapakinggan natin. Minsan, ang dali po nating mapaniwala. Bigay ka 800, 80,000 in 2 days. Maging maingat po tayo. They do not know the voice of strangers. They are strangers. Number 3, the characteristics of the sheep, they obey the shepherd. Masunurin po sila. Sinusunod nila. They obey the shepherd. John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang shepherd po, he leads them out. So nangunguna po siya. Nag-a-usher po siya. Okay? And it was their custom daw po to go ahead dun sa mga tupa and they should follow the shepherd. Sumusunod po sila. Kung tayo po ay hindi stranger, tayo po ba ay sumusunod? Let us reflect on this. And number 2, the security of the sheep. So natapos po natin the characteristics of the sheep. Base po dito sa John chapter 10 verses 22 to 30. Now, the security of the sheep, wow, I love this. They are known, loved, and eternally secure. Palapakan po natin ang Panginoon. You are known. Sabi niya, I know them. Do you know that song? He knows your name. He knows your every need. He sees each
tear that falls from your eyes. He knows the number of your hairs. Alam niyo pa po ba ilan ang bilang ng inyong mata? Yes. Pero bilang ng inyong buhok, we do not know. Alam niyo po yung pumunta ka sa isang lugar at sasabihin nilang, wow! Sabi mo, naghanda po kayo ng crispy pata? At sasabihin mo, favorite ko yan. At pag sinabi nilang, opo, alam po namin, nalaman po namin, at yan ang inihanda namin sa'yo. Anong mararamdaman niyo po? Love. Ay pagdating mo sa handaan, halimbawa ko, inihanda, adobong paa ng manok. Ano pa? Dinuguan. Alam nyo, ako po, pagka ganun nakita ko. Tapos, adobong ampalaya. Ano pa? Adobong okra. Yun lahat ang inihanda sa'yo. Wow, adobong ampalaya, adobong okra, adobong paa ng manok. At sasabihin, kain na po kayo. Anong sasabihin mo? Sabihin nila, bakit po sabaw lang ang kinakain nyo? Pasensya na po. Talagang na babaliktad yung sikmura pagdating sa paa ng manok. Diba? Pero pag alam mong inihanda yun, because they know you. If you have watched this documentary ng Best Hotels in the World, yung mga guest daw po nila, nire-research na nila kung ano yung character, yung mga gusto ng taong yon para pagdating niya, Brother Andy. Alam na nila yung drinks niya na may lemon, na may lime, na may mint, yun na agad ang sasalubong pagdating pa lang. At kapag kakain siya ng breakfast, ng lunch at dinner, alam niya na yun ang ibibigay. Kasi inalam po nila. And that is part of their best service. Kaya po, pagka alam yung gusto mo at inilatag sa'yo, you are known, you are loved. At hindi lamang po yun, eternally secure. Hindi ka lang ligtas ngayon, hindi ka lang ligtas bukas, pero ligtas ka habang buhay. Eternally secure. Wala pong ganoon sa mundong ito. Nagbabago po ang lahat. Yung pong interest ng, halimbawa, investment mo ngayon ay pwedeng magbago next month at sa susunod na taon. Pero sa Panginoon, you are eternally secure. Lahat po ng mga institution na itinatag ng tao, kahit gaano katagal, pwede po yang mag-crumble na parang buhangin, kastilyong buhangin sa tabi ng dagat. Pero ang mga pangako ng Panginoon ay maaasahan dahil ang Diyos ay hindi po nagsisinungaling and He is a holy God. Let us read verse 27. My sheep hear my voice and I know them. Kung ang pastol daw noon, kilala niya ang bawat tupa, isa-isa, ang pangalan nila, ang karakter nila, ang kahinaan at kalakasan nila, ganon din ang Panginoong Hesus. Kaya ginamit po itong relationship ng sheep at ng shepherd. Kaya pagka tinawag niyang, okay, who will I pick? John Derrick. Kilala ng Panginoon si John Derrick. Diba? Ang strength niya, ito ang strength ng anak kong ito yung weakness niya, at ito yung ipapadala kong tulong sa kanya. Dito ko siya kakausapin lagi. At dahil ready na siya, bibigyan ko na siya ng Stephanie. Okay? Kanina maaga siya dito sa church. Nagpapaaraw kami ni Amo sa labas. At nagboses Amo ako, sabi ko, "Hi Kuya Dico, I am Stefano.
Kamusta si Stephanie? Alright. Praise God. God knows each one of us, our strengths and weaknesses. Can you hear amen? He knows our future, your future and my future. And sabi niya, they follow me. I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Kaya wag po tayong mag-alala. Kilala tayo ng Diyos. Luke 12:7. Why even the hairs of your head are all numbered? Do not worry daw. Kahit ang buhok po natin, ang bilang ng buhok natin ay alam niya. Fear not. Sabi niya, you are of more value than many sparrows. Kilala ka ng Panginoon and you are valuable sa Panginoon. Kaya kung sa tingin mo, you are alone na, lonely pa, at sabi mo, hindi ko alam kung ano magiging future ko, you know what? We have eternal security in the Lord. And let me repeat, you are known, you are loved, you are eternally secure in Jesus Christ. Wow. Number 2, you are loved. Let us go to our passage. John 10:27. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Verse 28, yung naka-highlight, I give them eternal life and they will never perish. Ang taong nagmamahal ay nagbibigay. Anong sabi ng John 3:16? Yes, He loved the world and He gave His only Son to die for our sins. He gave us Jesus. At si Jesus, sabi niya, I give them eternal life. Pag mahal mo, anong bibigay mo? Yung the best, yung makakatulong sa Kanya, yung tugma sa Kanya, yung mabuti sa Kanya. Of course, our baby Amo is growing. Playful na po siya. Alam nyo, pag nakahiga, parang naiaangat niya na yung katawan niya hanggang waist. At naitataas ang paa, naibabagsak. Sabi ko, ang lakas. Minsan, natsikmuraan po niya ako, wow! Sabi ko, wow! Ang lakas naman ng regalo ko. Sabi ko, di ko mapatulan. Talagang ang lakas po. And playful na po siya. At may mga ilang toys lang po siya napili. Pero madaling magsawa sila sa tunay na toys. At kung ano-ano minsan ang ibibigay namin sa kanya, na we just see to it na safe po siya. Minsan, box ng toothpaste, box ng something, takip ng isang bote, yung takip ng mug na silicone, nag-e-enjoy na siya doon. At dahil mahal mo, hindi ko bibigyan ng kutsilyo para laruin ng anak ko. Di po ba? Hindi ko siya bibigyan ng matutulis na bagay. Yung ibibigay mo sa kanya ay safe at maiingatan po siya. Can you hear amen? Ganun po tayo sa anak natin. Bibigyan ba natin sila ng pagkain na panis? Right? Si Antiochus lang po ang nakatanggap ng puro panis. Antiochus Epiphanes. Yes. Alright? Pero si Jesus, sabi niya, I give them eternal life. Can I hear amen? Are you still with me? Are you awake? Ang binigay sa kanila, sabi niya, eternal life. Ito po yung blessing that will come to His sheep. Eternal life given by Jesus. And our eternal life begins now that we are in Christ. Alam niyo po ba, ang eternal life ay tayo'y ligtas ngayon, ililigtas bukas, at ililigtas sa susunod na panahon. And you are saved forever in Christ Jesus. Palapahan po natin ang Panginoon. And eternal life does not end. Okay? Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal
life. The moment nag-end po ang life ng physical body natin dito, we are in the presence of God. Minsan lang, mabubuhay daw, mamamatay ang tao, at haharap na siya sa Diyos. We have this eternal security in Christ. Kaya nga, saan pa tayo tatakbo? Saan pa tayo mananatili? Remain in Christ. Kayo mga sinasabi ni Jesus, paniwalaan natin siya. Sabi nga kung hindi namuhay na muli si Jesus, wag mo siyang paniwalaan. But because He is alive, He rose from the dead. Believe everything He said. Number 3, eternally secure. Hanggang eternity, yung ating kaligtasan. 10, verse 27, the last line, and no one will snatch them out of my hand. No one. I think hindi ko na kailangang explain yung no one. That is absolute na wala. Walang sino man daw ang makakaagaw sa atin sa kamay ng tunay na pastol, tunay na tagapagligtas na si Jesus. Walang makakaagaw sa atin sa Kanya. No one will snatch them out of my hand. Yung mga bagay-bagay sa mundong ito, meron po bang makaka-snatch away? Yes. Someone could snatch away your precious goods. Pwedeng may makakuha. Pwedeng may makapagnakaw. Pwedeng may makapandaya. Pero kay Jesus, no one can snatch. Sabi niya, no one will snatch them out of my hand. We are safe and secure. Alam niyo po bang, yan ang isa sa kailangan ng tao, safety and security. And you know what? The billionaires, kung ano ang pinakamalaking gastos nila, saan napupunta? Safety and security. Nagbabayad po sila para mapaligiran sila ng mga malalaking tao at malalakas na tao, matatapang na tao para maprotektahan sila. Doon napupunta ang malaki po nilang gastusin. At sa dami pa ng mga securities na kailangan ilagay po sa kanilang buhay at sa kanilang bahay. Pag naglakad po sila, kailangan napakaraming nakapaligid muna. Kung kailangan nyo po yon because of your job, do it. Pero yung eternal security, hindi natin kailangan ng tao. Kailangan natin si Kristo. Give Him a hand. Our eternal security, kay Jesus lamang po yon matatagpuan. No one can snatch us away from the hand of God. At sabi pa niya sa 29, my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Anong pinapakita po dito? Ang tupa ay meron po siyang eternal safety and security sa hands ng shepherd, who is God, who is good, at sa hand ng Father, who is greater than all. At ang sabi pa ni Jesus sa 30, I and the Father are one. Now, this is an important statement. Very important statement ni Jesus. Kasi dito, pinapatunayan at sinasabi pa niya ulit ang mensahe niya na siya at ang Father are equal in nature, in essence, at nire-refute dito yung teaching na yung Father and Son are not the same. They call it Sabellianism. Hindi po totoo yun. Okay? They are equal in nature and in essence. Jesus is God. Kinailangan po niya katawang tao para iligtas po tayo. But He is God. And we are safe in His hands.
At sinasabi din niyang, we are also safe in the hands of the Father. Kaya, yung mga nagtuturo, Jesus is not God, yun po ay maling katuruan. Kung babasahin, sasaliksikin natin, aaralin talaga ng totoo ang salita ng Panginoon, makikita natin. And even yung mga proofs sa history, Jesus resurrected, nagpakita po siya sa maraming tao para patunayan, He is God. And in Him, we have eternal life. Jesus is God. Siya ay Diyos, siya ang Mesaya. Kaya ulitin natin, sabi niya sa mga kausap niya, sinabi ko na sa inyo, hindi kayo naniniwala dahil hindi ko kayo tupa. Ang tupa ni Kristo, sumasampalataya sa Kanya, nakikinig at obedient. At ano po ang security natin sa Kanya or ano po ang ating security? Yes, we are loved and eternally secure. Hindi po yun mananakaw ng kaaway. Hindi niya makukuha ang ating kaligtasan. Kaya nga po sabi, huwag tayong matakot sa tao na hindi naman maipapadala ang ating kaluluwa sa impyerno. Matakot tayo sa Diyos dahil siya lang ang may kapangyarihan na gawin iyon. Can I hear amen? Those who follow Jesus are known, loved, and eternally secure. Keep following Jesus. Manatili tayo sa Kanya. Kaya sa Book of John, dito rin yung mensaheng, remain in me. Remain in me. Lagi yung sinasabi, manatili kayo sa akin. And be shepherds of God's flock. Be shepherds of God's flock. Why? Kung sinabihan niya ang mga religious leaders, hindi kayo shepherd, hindi kayo tupa, hindi kayo sheep, you are stranger. So pwedeng tayo po, as sheep ng Panginoon, can you be a shepherd? Yes. Kung ikaw ay may kapatid, 2, 3, pwede mo silang alagaan. Bantayan ng maigi. Hindi silang masaktan. Ituro ang tama sa kanila. At mong dadayain kapag binigyan kayo ng allowance ng magulang nyo na paghahati-hatian ninyo. Dahil ikaw yung shepherd nila. Hindi mo sila dadayain. Can I hear amen? Kung ikaw ay leader sa school ninyo, you can be a shepherd to them. Leader ka, then ipatupad mo rin ng tama yung kailangan ninyong gawin as group mates. At kung ikaw ay magulang, be a good shepherd of your own family, of your immediate family. Alagaan natin ang ating mga anak. Alam po natin ang in and outs po nila, ang schedule nila. Alam natin kung anong nangyayari sa kanila. Nakakausap tayo ng ating mga anak. Naririnig nila ang tinig natin. Natuturuan natin sila. May kaibigan ka, you can be a good shepherd to them. Be a blessing to them. Hindi nila alam yung salita ng Panginoon. Then tayo ang maging audio nila. Amen po ba? So be shepherds of God's flock. Ulitin ko sabi ni Jesus sa mga kausap niya mga Jews, you are not true shepherds, hindi kayo sa gate dumaan, I am the gate. At dito sa gitnang part ng John 10, hindi kayo shepherds, hindi rin kayo tupa. Napakasakit po nun. You are strangers. And we are not strangers. Be a good shepherd to others. Just like Jesus. Matthew 9:36. When He saw the crowds, He had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Kumusta po tayo pag nakita natin na naliligaw ang ating kaibigan, ang ating mga kamag-anak? Do we pray for them? Do we have compassion to them? To reach out to them and lead them to the true shepherd? Let us be a blessing to them. If someone is helpless, if someone, ang experience niya sa buhay ay lagi siyang natitake advantage, lagi siyang niloloko, lagi siyang nalilinlang. Meron po ba tayong mga kaibigan na ganon? Di ba? Pag lumapit, lagi ka na lang naloloko, lagi ka na lang nalilinlang. No? Ituro natin sa kanila yung tama. Be a shepherd to them. Can I hear amen? 1 Peter 5:2-3, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the
flock. Ang mangungunan daw po, ang shepherd, alam nyo sa ancient times, ang shepherd, ginagamit po siya sa political leader and religious leader. Kasi kung political leader ka, dapat nangangalaga ka rin. Kung religious leader ka, nangangalaga ka rin. At lahat tayo, we are in Christ, pangalagaan natin ang isa't isa. Not because, sabi dito, you must, but because you are willing, because you love your brother or sister. Not because prospect mo siya na maging, mautangan or mahiraman in the future. Prospect mo siya na, di ba? Maging boyfriend o girlfriend lamang. or papalit-palit para may malinlang. No. But because we care for them. We care for the children. We teach them because we want them to know Jesus. At sabi niya, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not because we will get something out of them, but because we want to serve. Because Jesus, just like Jesus, He came to serve. At sabi niya, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Maging example po tayo sa isa't isa. Kaya kung anong nais natin, ang mga anak natin na gayahin nila sa atin, check natin, ano ang example na pinapakita ko sa kanila? And as we end, let me ask you these questions. Are we listening to the shepherd's voice? Are you truly listening? What are the results when we listen to Him? You can answer this in your group sharing. Nung nakinig ka, anong naging resulta? Nung hindi ka nakinig, anong nangyari? If no, what keeps us from trusting Him fully? Meron bang humahad lang para talagang sumampalataya ka at sumunod ka sa Kanya? Ano ang nagiging dahilan? And I pray na kung meron pang natitirang dahilan at excuse, i-lay down natin lahat sa Panginoon. Dahil sasabihin natin sa Kanya, Lord, You are my master, You are my shepherd, Ikaw ang nangunguna sa akin, susunod ako sa iyo. Did you learn something today? Let's stand and sing this for Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Let's have a moment with the Lord, Holy Spirit. Sige po. Allow Him to evaluate our hearts. Are you truly listening to Him? When He convicts you, do you act upon His conviction? At humingi po tayo ng tawad kung hindi. At humingi tayo ng lakas kung kailangan natin. Lord, help me to obey You, Father. Because I want to glorify Your name and I love You for all You've done to me. Sabihin niyo po, for all You've done to me, ano pong maisusukli ko, kundi ang makinig at sumunod sa inyo. Even the little things in life na nais ng Panginoon, na sa tingin mo, kailangan mong isuko sa Kanya. Sundin po natin siya. If He convicts you, He is speaking to you, then listen, because you know what? When we obey, He leads us into a green pasture. Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan, nagkakaroon po tayo ng blessing, nagkakaroon po tayo ng kasiguraduhan, nagkakaroon po tayo ng kalusugan.
Thank you, Lord, for speaking to us today. Thank you for evaluating our hearts. Thank you for my brothers and sisters. I love them, and I know, God, you love them so much. And that's why you speak to them. Father, I pray, set them free sa anumang takot, anumang habit, Panginoon, na kailangan po nilang i-give up. Empower them to exalt your name in their lives. And Lord, anoint us all to be good shepherds, Lord. Good shepherds sa mga taong nakapaligid sa amin at maging mabuti at masunuring mga anak po ninyo. Mabuting tupa ninyo hanggang sa kayo po, Panginoon, ay dumating. Thank you, O Lord, for everything you've done in our hearts, and all glory to you alone. In Jesus' name we pray. Everyone say, palakpakan po natin ang Panginoon. Continue po tayong matuto at mag-reflect kasama ang ating mga small group. Be a blessing to one another. Share your lessons. God bless you all.